And of course, sa mga bagong kaibigan po natin, welcome po sa ating pong pamilyang 3 p.m. Welcome po ng bawat isa sa atin. At nawa po mamaya po ay kasama po namin kayo sa ating pong welcome room para po lalo po niyong maintindihan kung ano po itong mga ginagawa po natin pagsamba sa Panginoon. Okay, so isang karangalan po muli na nabigyan ng pagkakataon para magbigay po ng salita ng Panginoon para sa bawat sa atin. Kasama pa rin po ako dyan. So kung mapapansin niyo po, ang tema po ng ating pinag-uusapan po ay patungkol po sa pamilya. At hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na ito pong nakikita po natin na mga sinisikap solusyonan ng ating gobyerno ay na mga problema po sa ating lipunan ay alam niyo ba kung saan nanggaling? Sa loob po ng ating mga kanya-kanyang tahanan. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang lahat ng mga problema na nakikita natin ngayon sa ating lipunan ay nagmula po lahat yan sa loob ng ating tahanan. Okay? Kasi kung maayos at matiwasay po ang ating pagmamanage po sa ating kanya-kanyang pamilya o tahanan, bawas po dapat ang mga problemang nagaganap sa ating lipunan. Okay? Kaya napakainam po na tayo po ay nakakarinig po ng pagtuturo patungkol po sa ating pamilya kasi alam ko sa school hindi po talaga kasi tinuturo ang patungkol po sa pamilya. Kaya wala pong ibang unang nagtuturo sa atin kundi sa loob ng church at sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Amen? So lahat po ba tayo napabilang sa isang pamilya? Bakit parang dito lang yung sumasagot? Parang dito, saan kayo galing? Putok sa buho? O ano? Okay, so lahat po tayo ay mula sa isang pamilya. Agree po ba ang lahat? Yan, okay. Kaya sa tama lang po na pag-usapan po natin ang salita ng Panginoon. Okay, so makipagbuklat po kayo sa inyong mga aklat at ang salita ng Diyos po natin pong pag-aralan ay magmumula po sa aklat ng mga awit. Yan, tama-tama po doon sa anak ni Pastor Allen. Awit. Psalms chapter 127 verse 1 to 5. Okay, so sa translation ko po ay sa Good News Translation po. At yan po. Maganda bang pamagat yung aking ipapakita sa inyo? Anong magagawa ng Diyos sa aking pamilya? Okay? So, tingnan po natin kung ano po yung gustong ituro sa atin ng Panginoon dito po sa Psalms chapter 127 verses 1 to 5. Okay? Sabayan niyo akong bumasa, 1, 2, 3. Verse 1. If the Lord does not build the house, the works of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it does no good for the sentries to stand guard. Verse 2, it is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late. For the Lord provides for those who loves while they sleep. Verse 3, children are a gift from the Lord. They are a real blessing. Verse 4, the sons a man has when he is young are like arrows in a soldier's hand. Verse 5, happy is the man who has many such arrows. He will never be defeated when he meets his enemies in the place of judgment. Palapakan po natin ang pagkabasa salita ng Panginoon. Sa Tagalog, sabi niya rito, maliban ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, mamaya yung bahay, tingnan po natin kung ano po ang pinapatungkulan po nito sa ating buhay. Ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong bantay. Verse 2, di na dapat magpahirap magdibdib sa hanap buhay, agang-agang mag-umpisa at gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Verse 3, kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. Ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala.
Verse 4, ang lalaking mga anak sa panahon ng kabataan ay katulad ng palaso sa kamay ng isang kawal. Verse 5, mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan. Hindi siya malulupig at malayong mapipilan kung sila man ng kalaban magtatagpo sa hukuman. Amen? So, may kausap po ba ako? Salamat at gising po ang lahat at hindi ko na po tatanungin yung pinaka-punchline kong tanong kasi alam ko gising na ang lahat. Dadalawa lang yung gising. Okay? So, ayan po. Ito pong mga verse na ito po ay isa po sa paborito pong dinadala sa tuwing mayroon pong house dedication, business dedication, maging sa pagka-counsel po namin sa ikakasal. At of course, sa child dedication. So, nakikita niyo po kung gaano po kalawak ang gustong puntuhan po ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Kasi napakarami po siyang gustong i-remind sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, nire-remind tayo ng Panginoon. Okay, so sabi niya kanina, maliban na ang Diyos ang magtayo nitong bahay, alam niyo, kung pupuntahan po natin, literally, sa bahay po, alam po ba ang unang ina-assure po natin para ang isang itatayong bahay ay isang matibay at matatag. Alam po ng mga arkitekto natin yan, saka mga engineer po natin narito ngayon, si Architect Boy at saka si Architect Paste, mga magagaling na arkitekto yan. Alam nila kung saan po ang dapat na binibigyan ng pansin para sigurado ang isang bahay na ititindig ay isang matibay at maganda. Of course, yung pong tinatawag na pundasyon, tama po ba? So, ngayon po, actually ito pong awit na ito ay sinulat po ni Haring David para paalalahanan ng kanyang anak kung paano po siya mag-establish ng kanyang pamilya. Okay, kaya ganoon po lamang ang kanyang pangungusap po. And of course, para sa atin na rin po sa lahat dahil lahat po tayo ay nakapaloob po ng isang pamilya. At the same time, tayo po ay nagbi-build una ng ating buhay. Pangalawa, kung papasok po tayo sa pagpapamilya, of course, yung marriage life natin, tama po ba? And then, ang bunga ng marriage life natin ay pamilya. So, yan po yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Of course, marami po tayong mga ibang pinagpupunyagihan na binibuild natin sa ating buhay. Nandiyan yung negosyo, yung pag-aaral natin. So, lahat po yan ay meron tayong ginagawa. Okay? Pero anong sinasabi ng Panginoon sa atin? Para po tayo po ay magkaroon ng maayos, matagumpay at matatag na buhay, matatag na marriage life o matatag na pamilya, ay makikita po natin kung ano po ang pwedeng magawa ng Panginoon sa atin. Hindi yung magagawa natin. Okay? Naniniwala po kayo doon? Kasi napakarami na po natin ginawa minsan sa buhay natin na kaduluduluhan ay wala pong naging magandang kinapupuntahan. Naniniwala po ba kayo doon? Naalala ko yung awitin na ginawa na natin lahat-lahat pero katapos-tapusan ay parang walang naging saysay yung nangyari sa atin. So marami pong ganong tao. Marami na pong sinubukan, marami na pong paraan na ginawa para ayusin ang kanyang buhay, pero wala rin naman naging magandang kinapupuntahan. Okay? Kaya ngayong hapong ito, tingnan natin kung ano yung unang dapat po natin maintindihan at maunawaan sa bagay na ito. Okay? So malinaw po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, maliban, sabihin nga natin, maliban ng Panginoon ang gumawa ng ating buhay, ng ating pamilya, ng ating marriage life, ng ating negosyo, ng ating pag-aaral, o ano man pinagpupunyagihan mo sa araw na ito o sa buhay na ito, walang katuturan lahat mga ginagawa natin. Agree ba kayo doon? Kasi kung hindi kayo agree, kasinungalingan po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So yan po ang isang katotohanan. So ang tanong ngayon ay kung ano ang magagawa ng Panginoon sa atin. Okay? So,
Madalas po natin naririnig yung salitang, there's no like. Ano sabi niya doon? There's no place like a home. Naniniwala po ba kayo doon? Yung iba parang hindi makapaniwala eh. Totoo po yun. Ako yung isa pong naniniwala doon dahil, una, kung masaya at healthy ang pamilyang kinabibilangan mo, nasa isang pinakamainam na lugar ka sa balat ng lupa. Agree ba kayo doon? Again, ulitin ko ha. Kung ang pamilyang kinabibilangan mo ay masaya at healthy, nasa isa sa pinakamagandang lugar ka sa ibabaw ng lupa. Pero kung ang pamilyang kinabibilangan mo ay magulo, hindi matiwasay, walang kaisan, magulo, talagang, alam niyo yun, unhealthy at saka unhappy, naroon ka sa isa sa pinakamasaklap na lugar sa balat ng lupa. Agree ba kayo doon? Nakarinig po ba kayo ng isang bukang bibig ng isang membro ng tahanan? Makalayas na nga sa loob ng bahay na yan, mala impyerno. Nakarinig na po kayo ng ganong bulalas ng isang tao na galit sa mundo? Wala na ibang nakatira dyan, kundi puro mga demonyo. Parang mga ganon. Nawan yun? So yun po yung mga isang halimbawa po na sinasabing pinakamasaklap na kalalagayan po ng isang pamilya. Kasi wala pong kaisan at katiwasayan. Bakit kaya nagkaganon ang pamilyang ganon? Samantalang napakaganda naman ang disenyo ng Lord sa isang pamilya. Bago ka pa nga pumasok sa pamilya, inassure na ng Panginoon na napakaganda ang buhay ng bawat individual. At bago ka papasok sa pag-aasawa, na meron na naman po siyang ibinigay na napakagandang disenyo. At sa pagbuo ng pamilya, hindi nagkulang ang Panginoon para po mapatiwasay ang pamilya ng mga taong nilikha niya. Kanya nga lang, bakit kaya nasasadlak sa paghihirap ng kalooban at kaguluhan ang maraming pamilya? Amen? Away dito, away doon. Alam niyo, mga ganon, walang kaayusan. Ang gulo talaga, ang gulo, as in ang gulo. Kaya paglabas sa komunidad, yung gulo sa bahay, dadalhin ngayon sa labas. Kaya lalong gumulo ang isang komunidad at ito na ngayon ang pinoproblema ng ating gobyerno. Okay? Kaya ngayong hapong ito, salamat sa Diyos, narito tayo para tayo po ay patuloy na paalalahanan at turuan ng Panginoon kung paano po natin mapapatiwasay ang ating pamilya. Okay? Sabi niya doon, so ang tanong ngayon, so paano ba tayo magkakaroon ng isang masaya at malusog na tahanan o pamilya? Number one, tingnan natin to. Napakarami po mga pamamaraan na pwede natin i-apply kung paano po pagkaroon ng malusog, masayang tahanan o pamilya o individual o yung marriage life natin. Pero kadalasan na nami-miss out natin, na hindi natin natutumbok talaga yung number one. Yung number 2, number 3, number 4, napakadali natin ginagawa. Pero yung number 1, doon tayo sumasablay. Ano po ba yung number 1? Okay? There are several steps we must take, and turning to God is the first step. Naniniwala po ba kayo na ang pagkilala sa Panginoon, pag-aalay ng buhay sa Panginoon, at pagtitiwala sa Panginoon ang siyang pinaka-number 1 na step po na pwede natin magawa sa buhay na to? Parang wala akong kausap. Yan. Tingnan po natin kung paano natin nagagawa talaga. Okay? So yan po ang katotohanan. Kaya nga sinabi ng verse 1, unless, sabi niya, the Lord build this house, this life, our marriage life, our business, our family, walang saysay ang mga ginagawa mong diskarte sa buhay. Agree ba kayo doon? Meron bang gano'n nakaranas na, grabe, ang galing mo naman, ang dami mong alam sa buhay, pero kalaon-launan, parang walang magandang napuntahan ng iyong buhay. Kasi nga, na-miss out natin yung number 1
Okay? Sino yung number 1? Alam nyo, sa tuwing meron po kaming counseling po sa mga ikakasal, meron po kasi kaming pinasasagutan na form. So napakarami po yan na mga question doon na kailangan nilang sagutan para ma-assess po namin at ma-guide po namin kung paano po sila magbe-build ng matiwasay, maayos, masayang pagsasama bilang mag-asawa at bubuo ng pamilya. At napakaraming tanong yon, pero ang isa sa binibigyan po namin madalas na pansin at pagpapaunawa sa kanila ay yung tanong na ito. Sige nga po, subukan nyo nga po, kumuha kayo ng papel. Tingnan natin kung paano nyo sasagutin itong tanong na to. Okay, ang tanong na yon, alam po ni Bishop to kasi siya po yung may gawa ng questionnaire na to eh. So, itong question na to ay walang pagbabago. Ang tanong ay ganito. Ano ang mga bagay-bagay na pinapahalagahan mo sa iyong buhay? Okay, sige nga, tanungin nyo nga. So, nagbigay po yung question na 1 to 10. Pero, ang binibigyan na lang po namin ng linaw at kaayusan ay yung 1 to 3. Bahala na kayo kung ano man yung ilalagay nyo to 4 to 10. Pero, ang gusto lang namin makitang may isaayos ay yung 1 to 3. Alam nyo, sa tuwing nakikita namin yung mga sagot nila, 5% lang ang tumatama sa sagot doon sa 1 to 3. Pag sinabing number 1, dapat siyang pinakahigit sa lahat. Tama po ba? At pag sinabing number 2, hindi siya po pwedeng hihigit doon sa number 1. Tama po ba? At pag sinabing number 3, dapat hindi siya hihigit sa number 2 at saka number 1. Nakukuha niyo yun? Kapag itong tatlong ito ay wala sa kaayusan, sinisigurado namin ang bubuuin mong marriage life at saka buhay pamilya sablay, mabuhay, madaling bumigay pagdating po ng mga unos o ano pa man sa buhay. Alam nyo kung ano yung mga ilang sagot na number 1? Trabaho. Ha? O yung iba, pamilya. Ano yung iba? Pera. Ang dami, lahat ng mga, pwede naman po lahat, tama naman po nga lahat naman yun, kasi mahalaga sa natin yun, tama po ba? Ang problema, tama ba ang kanilang pwesto? Nakukuha niyo yan? Since yung pong kinakaunsilan po namin ay papasok po sa pag-aasawa, okay, tinitignan po namin. Of course, bubuo ng pamilya. So dahil hindi po nila nakuha yung tamang sagot, edi itinatama po namin, sabi namin, yung mga sagot nyo ay tama, kanya nga lang, ilalagay lang po natin kung saan po sila tamang lulugar. Agree po ba kayo doon? So ganun pong ginawa namin, so doon na namin sinundan. Ang number 1 na kailangan po natin maintindihan, na number 1 sa ating buhay ay sino? O siguraduhin nyo kung sino yung Lord na yan kasi marami ngayon na nalululong sa drug Lord. Maraming nalululong sa wedding Lord, gambling Lord. Kaya nililinaw namin, gaano kalinaw sa iyo itong Lord na to. Alam nyo, napakarami po sablay sa sagot na yon. Hindi ko lang alam kung ano din pinagsasagot nyo dyan sa inyong mabilisang pagsagot. Okay? So number 2. Alam mo yung sagot ng iba? Kadalasan, pamilya, anak. Grabe. O, iayos na naman iayos ulit natin. Number 2, sa palagay nyo, sino ang magsasama sa inyo habang buhay? Ha? Husband and wife. So, ibig sabihin nyo, mag-asawa ang number 2 dapat. Kayo mag-asawa. Ganun ba nyo tinitignan ang bawat isa sa atin? Susunod kay Lord ang mag-asawa dapat? Alam nyo, mayroong mga mag-asawa ganito, kaya nagsiselos yung asawang lalaki at asawang babae kasi yung number 2, pinalitan niya ng anak. Nakukuha niyan? Meron bang ganon sa inyo na, buti pa yung anak natin, may ang daming oras, ako wala ng oras. Again may tamang pwesto yung anak natin. Nakukuha niyo yan? So anong number 3 na ilalagay natin dun sa 1 to 3? Sa inyo, sa palagay nyo, anong sagot natin? Pamilya. Minsan nililinaw, anong pamilya binabanggit mo dito? Yung pamilya na pinanggalingan mo, itong pamilyang bubuin mo. Minsan, yung pamilyang pinanggalingan. Pero para linawin natin ang sagot doon sa number 3 ay yung magiging bunga nyo bilang mag-asawa. So ano yung magiging bunga natin bilang mag-asawa?
anak. So kapag itong tatlong ito ay nasa tamang pwesto, si Lord, kayo mag-asawa at ang inyong mga anak, at ito'y pinahalagahan nyo ng tama sa tamang paraan ng Diyos, kahit anumang dilobyo, kahit anumang pagsubok, kahit anumang Punsyo Pilatong e-entra sa inyong pamilya, hindi kayo basta-basta bibigay. Agree ba kayo doon? Tingnan natin, ano ba mga pinapahalaga natin sa buhay na to? Minsan, madalas nag-away ang mag-asawa. Bakit? Nauubos ang oras sa trabaho. Nauubos ang oras sa negosyo. Nauubos ang oras kung saan-saan. Hindi na naibibigay yung tamang oras sa number 2. Hindi masabi-sabi sa kanyang asawa, heart, number 2 ka na lang. Meron bang may malakas ang loob magsabi sa inyo, heart, alalahanin mo, number 2 ka na lang. Natatakot sabihin. Bakit? Kasi hindi niya alam kung paano panindigan na number 2 na lang si Mrs. Okay? Bakit? Tagot niya, bakit po natin masasabing number 2 na lang si Mr. at number 2 na lang si Mrs.? Sige nga, kung alam nyo. Wala ata akong kausap eh. Kasi nga, number 1 si Lord. Agree ba kayo doon? Kaya nyo bang sabihin sa inyo mga Mr., mga Mrs., heart, huwag kang, number 2 ka na lang. Kaya nyo bang sabihin yon? Hindi mo kayang sabihin yon kung hindi mo alam na ang number 1 natin ay si Lord. Kasi pagdududahan ka ng Mr. mo pag hindi naintindihan yan. Pagdududahan ka ng Mrs. mo kapag hindi mo naintindihan ito at hindi naintindihan ng bawat isa sa atin. Agree po ba tayo doon? Sabihin nga natin, number 1 si Lord. Pangalawa na pinapahalaga natin sa buhay natin, ang mag-asawa. Agree ba kayo doon? Huwag niyong ipapalit yung Mrs. niyo sa number 1. Kasi magsiselos si Lord. Okay? At ang pumapangatlo ay ang ating mga anak. Paano naman po, Pastor? Wala pa naman kami mga pamilya. And of course, number 1 pa rin natin si Lord. Pumapangalawa pa rin sa atin ang pamilya nating kinabibilangan. Agree ba tayo doon? Mga wala pang asawa, lalo yung mga estudyante. Hindi pa po natin tinuturo sa mga estudyante, mag-asawa na. Baka na naman i-apply nyo kaagad itong principle na ito ng Panginoon, yung love triangle na tinatawag ni Lord. Of course, pangatlo, dapat yung pinapahalagan ay pag-aaral natin. Tama po ba, mga bata, mga estudyante? Agree ba kayo doon? Wala muna, boyfriend, girlfriend. Huwag ganon. Sabi ni Pastor Vicky, huwag ganon. Sige nga, mga estudyante, ano yung number 3 natin? Kayo may sagot niyan, ha? Tingnan natin, kapag may nabalitaan kami ni Pastor Allen na nagbo-boyfriend, girlfriend na yan, pangit. Okay, wala pa sa panahon eh. Sabi mo sa katabi, wala pa sa panahon. Agree ba kayo doon, mga kabataan? Okay, so yan po ang dapat nyo maintindihan. So ano number 1 na pwedeng magawa ni Lord sa buhay natin? Number 1, God can help us build our life, our marriage life, our family, our business, o ano pa man po yung mga pagpupunyagihan natin sa buhay. Kaya ni Lord tayong tulungan. Ang problema lang natin, hindi kasi natin ina-acknowledge si Lord na siya ang dapat nating katuwang, nangunguna sa paggawa at pagbuo ng ating buhay, pamilya at yung ating marriage life. Okay? Hindi ako naniniwala sa mga may conflict na mag-asawa na kahuli-hulian ay naghiwalay. Alam nyo, nung kinakasal sila, malinaw naman po yung aming mga sinasabi sa tuwing kami nagkakasal. Tama ba siya, Pastor Vicky? Malinaw naman, halos labas-litid nga kami magpaliwanag na ito ang tungkulin ng bawat lalaki at bawat babae sa papasok na pag-aasawa. Kanya nga lang, bakit po bumabagsak sa paghihiwalay hamunan ang marami? Hindi naman po natin sinasabi na wala pong conflict sa pag-aasawa, pero hindi dapat hahantong sa paghihiwalayan. Agree ba kayo doon? Bakit po bumabagsak sa hiwalayan? Kasi nga, bumitaw na sila. It's either isang bumitaw, ayaw na makipag-engage doon sa pagsasaayos, sa tulong ng Panginoon. Yun po ang problema. Kaya nga dapat malinaw sa bawat mag-asawa, lalaki at babae,
na hindi natin talaga kayang ayusin ang mga gusot sa buhay unless si Lord ang mag-build sa atin, manguna sa atin. Kanya nga lang nangyayari pag giyera na, personalan na. Nakukuha niyo yun? Personalan na. Samantalang tinuturuan tayo ng Panginoon ng love triangle eh. Nakukuha niyo yun? Naniniwala po ba kayo na mayroon talagang totoong love triangle? Kanya nga lang marami bumabagsak sa love triangle ng mundo. Ano bang love triangle ng mundo? Ganito, lalaki, lalaki, babae. It's either babae, babae, lalaki. Tama o mali? Batuhin nyo ng sapatos kung hindi gano'n ang sistema ng love triangle ng mundo. Pero ang totoong love triangle, ganito. Si Lord, hindi drug lord ha? Linawin natin. Si Jesus Christ, husband and wife. Agree ba kayo doon? O, may natututunan ba kayo? Pwede ba natin i-apply ito? So pagdating ng gyera na mag-asawa, huwag niyong sa puwera si Lord. Kaya doon po bumabagsak ang pagsasama ng maraming mag-asawa kasi pagdating po ng pagsusubok na ng relasyon mag-asawa, nakalimutan na si Lord. O it's either isa na lang ang kumukonek kay Lord, yung isa ayaw kumunik. Kaya hirap na hirap itong nakakonek kay Lord. Kaya tingnan niyo po, yung ganong senaryo, struggle talagang malaki eh. Kaya nga ang pinapayo ng salita ng Panginoon, hindi kami salita mismo ng Panginoon, bago ka pumasok sa relasyon ng pag-boyfriend-girlfriend, siguraduhin mo na yan ang bigay ni Lord sa'yo. At pag pumasok ka sa pag-aasawa, sinisigurado ni Lord sa'yo, huwag kang makipamatok, sabi ni Lord, sa hindi mo kapwa, pananampalataya. Yung iba, matigas pang pastor, iboborn again ko yan. Pastor, ako ang magdadala sa kanya. Sigurado ka ba? Sinagot mo, yan, nagpakasal na kayo nung dumating na sinusubok ng iyong buhay mag-asawa dahil hindi siya talagang totoong kumilala sa Panginoon, giyerang matindi. Kawawa mga pastor ngayon na nagka-counseling sa kanila. Hala, ang daming counseling ginagawa pero wala pa rin. Kasi nga, wala sa ayos yung isa eh. Nakukuha niyo yun? Ganun kahalaga ang pagkilala sa Panginoon. Kaya sa mga may buhay mag-asawa at buhay may pamilya, huwag po natin babaliwalayan ang pwedeng magawa ng Diyos sa ating mga pamilya. Amin po ba? May kausap po ba ako? Parang galit na kayo sa tingin sa akin eh. Kasi sa dami po namin na-experience po eh. Ito na sinasabi na ng Panginoon eh, ang mga, alam nyo, kunyari sa Architect Pasio o kaya sa Architect Boy, meron silang ginawang plano. Nandun na lahat yung detalye eh. Tapos, ibibigay ngayon dun sa builder po. Tapos, yung builder naman, may plano nga, hindi naman niya sinusunod. Anong kalalabasan ng gagawing bahay? Maayos o pangit? Pangit, kasi hindi sinunod yung tamang detalye eh. Nakuha niyo yun? So the same thing, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, doon tayo sumasablay. Sabi mo sa katabi mo, sablay tayo doon. Kinikilala nga natin si Lord, pero yung plano, yung detalye, hindi naman natin sinusunod. Ano yung sinasabing detalye? Yung salita ni Lord. Tama po ba? Agree ba kayo doon? Na ito yung pinakaplano ng buhay natin? Plano ng isang maayos, matiwasay na buhay individual, buhay mag-asawa, at buhay magpapamilya. Kahit sabi mong kilala mo si Lord, pero wala kang malinaw na detalyeng sinusunod, sablay ka pa rin. Parang alat-tsamba ang banat natin sa buhay. Agree po ba kayo doon? Architect, anong pakiramdam ng binigyan mo na lahat ng plano, ang linaw, yung mga detalye, paano gumawa ng pundasyon, paano gumawa ng wall niya, paano gumawa ng bubong, pero yung pong tagapagtayo, hindi niya sinunod. Abay, nalulungkot yung naggawa ng detalye. Tama po ba? Dahil ang kinalabasan ng ginawa nung nagtayo ay
sira-sira. Maring may kinalabasan pero hindi ganong kaganda doon sa sinasabi ng detalye. Amen po ba? So parang ganon ang buhay natin na ginagawa na hindi si Lord ang nanguna. Okay? Kaya nga ang number one na ng Lord ay God can help us build our family. Okay? Wala na pong ibang pinakamagaling na magsaayos sa lahat ng gusot ng buhay natin maliban doon sa may disenyo sa buhay natin. Agree ba kayo doon? Ulitin ko sa mga hindi nakikinig. Wala na pong ibang pwedeng pagtiwalaan para ayusin ang lahat ng mga gusot sa buhay natin bilang individual, bilang mag-asawa, bilang isang pamilya, o ano pa man, mga gusot na kinasasadlakan natin, maliban dun sa isang ekspertong nagdisenyo nito. Narinig niyo na po ba yung kwento ng isang mekaniko, magaling na driver, magaling na mekaniko? Narinig ko na ito kay Pastor Vicky, sabi niya, merong isang napakagaling, napakatalinong mekaniko, nag-drive ng isang sasakyan. Habang bago-bago pa yung sasakyan, talagang yabang-yabang niya. Pagdating sa kalagitnaan ng biyahe niya, biglang tumirik yung sasakyan. So, dahil magaling siya, alam niya magaling siyang mekaniko. So binaba niya sa ilalim o binuksan niya yung makina ng sasakyan. Lumipas ng mga ilang oras, lulubog ng araw, hindi pa rin niya maayos-ayos. Biglang dumaan ang isang sasakyan, isang matanda. Iho, ano ba nangyari sa sasakyan mo? Ito nga ho itay, tumirik po sa kalagitnaan ng aking biyahe, sabi niya. Pero itong matandang ito, familiar siya dun sa sasakyan. So, iho, labas ka dyan, ako susuot. Pagpasok niya, wala pang 5 minuto. Naayos ang sasakyan, nagtaka. Yung pong mekaniko. Itay, ano pong ginawa nyo? Bakit ang bilis nyo? Samantalang ako, lulubog ng araw, hindi ko pa rin naayos. Sabi ng matanda, di ba ako kilala? Ako si Henry Ford. May disenyo sa sasakyang dala-dala mo ngayon. Yung Model T na Ford. Nakukuha niyan? So the same thing sa buhay natin. Maaring ang dami nating ginagawang pagpupunyagi para lang ayusin ang buhay natin, pero sinisiyak ko sa iyo, hindi mo kayang ayusin lahat mga gusot sa buhay natin. Maliban. Sige, palapakan natin si Lord. Maliban dun sa may disenyo ng buhay natin. Grabe, sabi mo sa katabi mo, huwag mong babaliwalain yung may disenyo ng buhay mo. Pag yan ang binaliwala mo, sinisigurado ko sa iyo, ang buhay mo, para ka na lang sumusuntok sa buwan. Paraos-raos na lang ang dating. Makaraos lang araw-araw, pero walang dating na, alam mo yan, di mo appreciate ang buhay. Amen? Yung inaasam-asam mo na tunay na pagbabago, wala, ang hirap. Okay? Ano pa? Ito, pakinggan nyo maigi ito. If God be not acknowledged, sabi niya, we have no reason to expect His blessing. Ang sabi niya, kung hindi daw natin kinikilala ang Panginoon, huwag kang umasa, walang dahilan na umasa ka pa ng kanyang pagpapala. Agree ba kayo doon? Ano pa? And without His blessings, all is nothing. So kapag walang pagpapala, pagbabasbas ng Panginoon, lahat ng bagay walang katuturan. Ganyan katindi ang papel ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano man pinagpupunyagihan natin, i-acknowledge po natin lagi si Lord. Amen? Dahil mapapahiya lang tayo sa huli pag tayo sumablay. Dahil hindi natin sinunod yung manual. Pansinin niyo po, bakit po ang lahat ng mga bagong produkto ay laging may nilalagay na manual? Para yung nag-invento, nag-produce nung mga gamit na yon ay sinisigurado niya na pag on mo ay hindi masisira. Tama po ba? Niya lang minsan ang mga Pinoy sa sobrang galing, baliwalay mo na yung manual. Eto kaya natin. Pag-pit niya, sabog. Ha? Parang ganun ang buhay ng marami. Ha? Binaliwala yung manual. Nilalampas-lampasan lang ng ipis at mga daga. Ha? Ang sabi ng Panginoon, araw at gabi. Sayo sa katabi mo, araw at gabi. Basahin at pagbulay-bulayan.
O, lahat naman nagbasa at nagbulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw na ito, magtaas ng kamay. O, wag na lang. Ha? Ayan po ang sinasabi ni Lord sa atin eh. Naghahangad tayo lahat ng isang masaya, malusog na pamilya, malusog na marriage life, malusog na buhay, pero hindi naman natin ina-acknowledge ang salita ni Lord, wala rin. Agree po ba tayo lahat? Lahat ng mga may Bible, pagtaas nga taas nyo nga. Pastor, nasa cellphone ko na. Okay lang po yun. Ang mahalaga, meron ka. Okay? So number 2 na pwedeng magawa ni Lord sa ating pong, number 2, God can help us protect our family. Naniniwala po ba tayo doon? So saan na natin makikita dyan? Sa verse 1 pa rin. If the Lord does not protect the city, sabi niya, pag sinabing city, of course, ano ba nakapalob sa city? Mga pamilya din. Mga tao din. Tama po ba? So kasama tayo doon na pinoprotektahan ng Panginoon. Sabi niya doon, it does not good for the sentries to stay guard. Walang saysay daw ang mga nakatayong nagbabantay kung hindi si Lord ang nagbabantay dyan. Kaya nyo bang bantayan 24 hours ang inyong mga anak? Sige nga. Sino po ang makapagbibigay assurance na kaya nating bantayan 24 hours ang pamilya natin? Wala. Kaya nga sa amin sa pamilya namin, sa aking may bata, aking pamilya, meron kaming patakaran sa bahay. Walang lalabas sa pintuan na hindi makapanalangin at humingi ng pag-iingat ng Diyos. Wala. Kapag merong sumablay, wala kang sisisihin, anak. Maaaring nakalimutan mo in-apply ang plano ni Lord. So yun po lagi, sa tuwing kahit saan, basta lumabas kami ng pintuan, may pupuntahan lang, lumayo lang kami, pumunta sa school o saan man kami, o kahit pupunta kami sa paghayo o lagi namin hinihingi ang protection ng Panginoon. Kasi siya lang po talaga ang makapagbibigay sa atin ng 100% protection sa buhay natin. Tandaan natin, hindi natin kayang salagin with our own ang mga palaso ng kaaway. Agree ba kayo doon? Kaya ba natin gawing patakaran sa loob ng tahanan, walang lalabas sa pintuan na hindi nakahingi ng tulong at pag-iingat ng Panginoon? Kaya nga mga anak namin, alam na nila kapag, ito sinusubukan ko minsan lalo na yung bunso namin, kunyari hindi ko siya ipag-pray. Titingnan ko lang kung paano niya ina-acknowledge yung kahalagahan ng pananalangin. Kahit sino man sa kanila, kahit yung panganay namin, kunyari, inaano ko lang, pinapakiramdaman ko lang. Mamaya-maya pagka-alis na siya, Daddy, pray na tayo. Alam niyo yan, ganun kahalaga ma-acknowledge ng bawat isa sa atin yung paghingi ng tulong at pag-iingat ng Panginoon. Kaya ba natin gawin yun sa loob ng ating tahanan? Kasi hindi natin alam yung pwedeng gawin ng kaaway pagdating natin sa labas. Amen? Tandaan natin, ang papel ng demonyo, sabi niya, trabaho ko to, walang personalan. Ang pumatay, magwasak at magnakaw. Kaya bang salagin yan with your own strength? No. Sa kapangyarihan lang ng Panginoon tayo pwedeng protektahan. Amin po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong mamaliitin ang pananalangin. Paghingi ng tulong sa Panginoon. And number 3, God can help us provide for our family. Ay, napakasarap nito. Okay? Dito po, napakarami pong tao nagkakanta humahog. Hanapin ang kabuhayan sa kanilang pamilya. Again, dito po sa verse 2, hindi po niya pinopromote ang katamaran at yung sobrang workaholic din naman. Pinapaalala din naman tayo ng Panginoon na yung sobrang workaholic, lalo na kung hindi mo isinasama si Lord, mapupurdoy ka dyan balang araw. Amen? Kaya nga sinasabi niya dyan, aga-agang magising, sabi niya, tapos gabing-gabi na kung humimlay. Nakuha niya yan? Hindi pa tumitilawak yung unang tilawak ng manok sa oras na, anong oras ba tumitilawak yung unang tilawak ng manok? Ha? Dati alas 4, di ba? Pero hindi, alas 2 na ngayon. Dati alas 4, ngayon alas 2 na tumitilawak ng manok. Mga tao, wala pa alas 2, gumigising na. Hanap buhay na. Tapos si himlay, alas 12 ng hating gabi. Naalala ko yung kwento ni Pastor Rabiki. Naalala niyo yung kwento ni Pastor Rabiki na
yung anak naghahanap ng oras at panahon sa kanyang tatay, nanay. Kaya tinanong niya yung tatay niya, "Tay, magkano ba isang oras mo?" Sabi nung tatay, "Huwag ka nga maingay, pagod ako, pagod." So, binaliwala na naman yan. Pero naitanim sa isip niya yung tanong ng bata, "Tay, magkano ba ang isang oras mo?" Hindi alam nung tatay, bakit niya tinanong yon. So, nabaghabag siya. Binalikan niya yung anak. Kasi yung anak naghahanap ng oras at panahon para sa kanya. "O ito anak, magkano?" Sinagot niya, $10. Sa atin kaya, magkano bang isang oras sa atin? Ha? So binigay niya. Nung nakuha ng bata, hindi alam nung tatay, nag-iipon lang pala ng pang isang oras para bilhin niya yung isang oras ng tatay niya. Bakit? Kasi wala nang oras yung tatay at nanay sa anak. Nawa, wag pong mangyari sa ating hindi po masama ang maghanap buhay, pero tsakin niyo po na may oras po yung number 2 at number 1. At higit sa lahat yung number 1. Amen po ba? Itong number 1, 2, and 3 na pinapahalaga natin sa buhay, huwag mawawalan ng tamang oras ang bawat isa. So kapag sinunod natin yung sinabi niya, agang-aga, gumising, hating gabi na humimlay, ibig sabihin, yun ang number 1 mo sa buhay. Sumagot ang amen yung umagre. Bakit? Bagaan ba kayo? Bakit ayaw sumagot? Kita yun na, ang lalalim ng mga tinuturo ni Lord sa atin ngayon kasi nga sa sobrang paghahangad natin, pakikipaghabulan natin sa mga pangangailangan sa buhay, minsan nasa sidetrack na yung mga mahalagang bagay na dapat pa natin pinapahalagaan. Hindi po masamang magnegosyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi masamang magnegosyo. Hindi masamang magtrabaho, maghanap buhay. Siguraduhin mo lang na kasama mo si Lord. At hindi masasidetrack ang oras at panahon na mga iba mo pang pinapahalagahan sa buhay para magkaroon ka ng matatag na pamilya. Amen po ba? Hindi ako nagsabi niya na yung verse 2. Basahin natin yung verse 2. Sabi niya yan, "It is useless to work so hard for living, getting up early in the morning, and going bed late." Sinasabi ko sa inyo kanina, 2:00 pa lang na madaling araw, gumigising na, lumalarga na sa Q-Mart, lumalarga na sa kung saan-saan, sa Divisoria, lumalarga na kung saan-saan. Hindi man lang ata tinanong si Lord, "Lord, tama ba itong oras kong pagising o ano?" Okay? Again hindi ko po sinasabing masama. Ang napakasipag, pero kapag hindi mo sinama si Lord sa kasipagang mong yan, masasayang ang lahat ng pagpupunyagi mo. Okay? "For the Lord provides for those who love Him while they are asleep." Imagine, natutulog ka na, ipoprovide pa rin ni Lord. Itong verse na to, itong verse na to, dalawang uri ng tatay ang pinapakita. Okay? O mga magulang. Isang tatay na talagang wala ng oras at panahon sa paghahanap buhay. Pangalawa, isang tatay, hindi tamad tong pangalawa, hindi tamad kasi tulog. Kundi talagang may contentment siya at nagawa niya yung nararapat. Again, sabi mo sa katabi mo, may oras tayo sa pagtulog. Ang mahirap dyan, kung inubos mo na bumaghapon sa katutulog, ay nako, yan po ang hindi rin nararapat para sa Panginoon. Kaya nga hindi pinopromote ng Panginoon yung pong katamaran. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang tamad. Magtrabaho. Okay? So paano pinoprovide ni Lord? Si Lord po hindi po nagpapabagsak ng mula sa langit, nandyan na sa harapan mo. Hindi po ganun si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ganun. Of course, sa pamagitan ng detalye niya, ibibigay niya sa iyo, and then ikaw na ang gagawa nun. At doon darating ang pagpapala ng Panginoon. Kaya nga bawal talaga ang tamad kasi ang mga tamad walang ginagawa. Kaya sabi mo sa katabi mo, bawal ang tamad. Pwede masipag. Sabi mo sa katabi mo, pwede masipag. Lalo na kung kasama si Lord. Yan, malinaw na po ba? Yan kasi baka mamaya pagdating natin sa labas, pastor kung ano pinagsasabi mo na. And last, panghuli na. God can help us raise our children. Alam nyo, ang pag-aalaga talaga sa bahay, napaka-challenging po yan. Kapag hindi mo kasama ang Panginoon, sasabog ka. Ibig sabihin yung, alam mo yun,
hindi ko alam kung tama yung ano ko minsan. Dahil napaka-challenging po ang mga henerasyon natin ngayon. Kailangan natin ng tiyaga mula sa Panginoon. Naniniwala po tayo doon, mga magulang. At para hindi tayo matiklop o ma-discourage, dapat malinaw din kung anong tingin natin sa mga anak natin. Paano ba natin tinitingnan ang mga anak natin? Sige nga, sagutin niyo ako, mga magulang. Para hindi tayo nagkakaroon ng malalalim na sama ng loob sa mga anak natin. Dahil ang tingin natin, ang nakikita natin yung kakulitan nila, yung pasaway sila, o yung mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya. Ano ba ang tingin natin sa mga anak natin? Sige nga. Kung hindi malinaw sa inyo, tingnan nyo kung ano ang sinasabi na Lord. Sige nga, basahin nga natin, 1, 2, 3. Mga magulang, pag dumating ba mga anak natin ay medyo pausok na yung ilong mo, ano ang tingin mo sa kanya? Regalo pa ba o ano? Ha? O parang malademonyo na ang tingin mo? Again ha, gaano pa man kapasaway ang mga anak natin, hindi dapat mawawala ang pagtingin natin sa pagtingin ng Panginoon sa mga anak natin. Sila ay mga regalo. Sabi mo sa katabi mo, regalo yan ni Lord. Hindi yan hindi yan pabigat. Ha? At hindi lang regalo yan. Ano pa? Blessing. Sabi katabi mo, pagpapala yan. Naks, grabe. Mga anak ngayon na talaga, buti Lord, hinano mo. Parang yung mga anak ngayon, grabe, araw natin ngayon, araw natin. Tama, araw. Araw nyo ngayon. Araw natin lahat ngayon kasi lahat tayo mga anak ng Panginoon. Amen po ba? So, ngayon po, paano ba natin i-raise up ang mga anak natin? Again, ito na po, panghuli na po ito. Tama-tama po. Deuteronomy chapter 6, yan. Brother Chad, wala na po yan sa ano ko. Ito, dagdag ko lang kasi. Ito pakinggan po natin ha. Dito po tayo madalas sablay pagdating po sa pag-raise up ng mga anak natin. Alam nyo, hindi po maganda po na tuturuan lang natin ang mga anak natin na maging successful na mga negosyante, maging successful sa kanilang pag-aaral, kundi dapat maturuan silang matutong magmahal sa Panginoon, matakot sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Aanhin mo ang napakataas na pinag-aralan kung wala namang galang sa Panginoon. Hindi naman marunong magmahal kay Lord. At higit sa lahat, hindi marunong maglingkod kay Lord. Amen? Hayaan natin na yung mga success nila ay bunga lang dapat ng pagmamahal nila sa Panginoon. Amen po ba mga magulang? Okay, ano sabi niya nito? Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 8. Ito na lang ha. Ito ang mga kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupang inyong sasakupin. Ang mga ito ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak. Again ha, yung mga natatanggap natin na salita ng Panginoon, hindi natin sila sarili yan. Itinuturo din natin sa mga anak. At sa mga susunod na salinlahi at hindi lang sa mga anak natin hanggang sa kaapu-apuhan natin. Okay? Ano yung dapat natin ituro? Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Verse 3, kaya nga, pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayon, sasagana kayo at darami ang iyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh. Ang iyong Diyos ng iyong mga ninuno sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Verse 4, pakinggan mo o Israel, si Yahweh na ating Diyos ay tanging si Yahweh. Verse 5, ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Verse 6, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong mga puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Bilang tanda, itali sa inyong mga noo. Isulat sa hamba ng iyong mga pintuan, ng iyong mga bahay at mga trangkahan. Kayo na magtutuloy yung mga ibang magagandang pagtuturo ng Panginoon. Ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Bilang mga magulang na nakakatanggap ng pagpapala ng Panginoon. Ituro natin ito sa ating mga anak, hanggang sa ating mga apo, para sa ganon, yung pagiging godly ng isang tao, yung pagiging maka-Diyos, nagmamahal sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, may takot sa Diyos,
lilipat ito sa ating mga anak at ipapasa din nila sa kanilang mga susunod na salinlahi. Yan po ang isang pinakamagandang pamana na pwede natin ituro sa ating mga anak. Agree po ba kayo doon? Bakit daw po kailangan natin ipulupot? Literally, yung lagi natin binabagan ng salita kasi nga para hindi natin makakalimutan. Sinusend dito sa kanilang mga tahanan, may nakapaskil na mga verses po sa kanilang mga bahay. Sa pintuan, sa amin sa ref. Grabe, talaga nandun lahat. Minsan sa may pintuan. Okay? Para nga lagi tayong nare-remind sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Meron po ba akong kausap? May natutunan po ba tayo? Ngayong hapong ito, kayo lang po nakakaalam kano po ang status ng inyong buhay sa harapan ng Panginoon. Bilang isang individual, hindi ko alam kung anong pinagdadaan mo ngayon. Sa iyong marriage life, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Sa iyong pag-build ng iyong pamilya o sa anuman pinagpupunyagihan mo ngayon na tila parang napakagulo, isa lang kailangan mo kapatid. Ang kailangan po natin ipagkatiwala ng lubos sa Panginoon at handang sundin ang mga detalye ng bawat hakbang na dapat natin gagawin. Amen? So ngayong hapong ito, tayo po yumuko lahat. Hallelujah. Yes, Lord, salamat po ng marami at mapayapa pong naipahayag ang iyong salita sa iyong mga anak